Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Agad na nailibot ni Bella ang paningin sa paligid nang bumaba sila ni Casper sa kotse nito. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay nakarating sila sa isang bayan sa Quezon. Probinsyang itsura ng lugar na yon, pero may kakaibang charm ang paligid. Simple lamang ang mga bahay, nakaunti lamang pero matitingkad ang kulay ng pintura ng mga yon. Nang sabihin ni Casper na mag-out of town sila, ay hindi nito sinabi kung saan sila pupunta. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi nito sinasabi kung bakit doon sila nagpunta. Disappointed ka ba? Amused na po ako sa kanya ni Casper. Huminto ang tingin niya rito. No, pero bakit dito mo naisip magpunta? Takang tanong niya. Numiti ito at lumingon sa may kalakihang bungalow sa harapan nila. Dahil dito ako lumaki. Sabi nito, napatitig siya rito. Sa lugar na yun lumaki si Casper? Pero hindi ba't apo to ni Lolo Nel? Kaya paano sa malayong lugar na yun to lumaki? Totoo? Muli itumingin to sa kanya at kumiti. Yes, since I was 5, pumasok na tayo. Di kalayuan dito may beach na hindi pa nagagalaw at napapasokan ng mga commercial business. Makikita yun sa bintana sa kabilang panig ng bahay na to. Anito sa kanya. Sa sinabi nito ay napangiti na siya. Bit-bit ang mga gamit nila ay nagpatiuna na tong pumasok sa bahay. Sumunod naman siya rito. Nang makapasok sila sa bahay ay naamoy niya kaagad ang pamilyar na amoy ng isang lumang bahay. Pero bakit ganoon? Kapansin-pansin na malinis yon. May binabayaran ako para linisin to kada linggo. Sabi nito na tila nabasang iniisip niya. Iginala niyang paningin habang naglalakad. May 2 silid lamang doon. May nakita siyang malaking bintana sa bandang dulo na may nakatakip na kortina. Agad siyang nagpunta roon at hinawi ang kortina. Napasinghap siya nang makita ang malawak na dagat sa ibaba niyon. Ang ganda! Naiusal niya. Tulad ng sinabi ni Casper, ay mukhang hindi pa nagagalaw ang dalampasiga na yon. Mula sa bintana ay nakikita niya pang mga batang nakikipaghabulan sa alon. Dilingon niyang asawang hindi niya namalayang nakalapit na pala at pinagmamasdan siyang namamangha. Dilingon niya ito. Nabunggo pa ang ulo niya sa baba nito nang tumingala siya rito sa sobrang lapit nito. Kumabog ang dibdib niya nang makitang titig na titig to sa kanya. Ipapasyal kita mamaya pagkatapos nating magpahinga. Sabi pa nito na may ngiti sa mga labi. Napangiti na rin siya dahil nababasa niya sa mga mata nito na hindi basta pagpapahinga ang sinasabi nito. Talaga? Ipapasyal mo ko? Baka magtrabaho ka hanggang dito ha? Pabirong sabi niya rito. Hinapit siya nito palapit dito at dinampian ng halik ang leeg niya. Nagliparan ang mga paru-paro sa sikmura niya sa ginawa nito. Nope. Iniwan ko sa bahay ang laptop ko. Paana sasabi nito habang gumagapang ang halik nito paakyat sa mukha niya. Napahagik-hik na siya. Nang marating na ang mga labi nito ang mga labi niya, ay buong puso siyang tumugon at naisip niya, siguradong magiging masayang bakasyon nila. Bukas, gusto mo mag-swimming? Tanong ni Casper kay Bella habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan. Hapon na, kaya hindi na mainit ang sikat ng papalubog na araw. Pagkatapos sila magpahinga ng totoo, ay kumain na sila ng pagkain magkatulong nila niluto bago sila bumaba sa dalampasigan. Tiningnan niya to at matamis na ngumiti. Okay,
Pero sana binigyan mo man lang ko ng idea na magsuswimming pala tayo. Sana nagdala ko ng two-piece. Pabirong sabi niya. Tumawa to at hinalikan ang palad niyang hawak nito. As if magsuot ka ng two-piece. Sabi nito na ikinatawa niya rin. Mukhang kilala na siya nito para malaman nito na hindi niya kakayanin magsuot ng ganoon. Muli niyang iginalang paningin sa paligid. Nagulat agad ako na malamang dito ka lumaki. Akala ko kasi buong buhay mo sa Maynila ka nakatira. Aniya rito. Ilang segundo bago siya sumagot. Sinabi ko na sayong tumira ako sa Manila mula 5 years old, diba? Tiningala niya ito. Seryoso ang mukha nito na wari may inaalala. Oo. Inakay siya nito sa isang malaking nakatumbang katawan ng puno ng nyog at inalalayang umupo doon. Kahit magkatabi na silang nakaupo roon ay hindi pa rin ito binibitawan ang kamay niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon, huwag mong sasabihin kahit kanino, maliwanag ba? Tanong nito. Tumango naman siya at pinakatitigan ang mukha nito. Muli ay tila naging distant ang mga mata nito. Pagkatapos ay tinuon nito ang tingin sa dagat. Kahit noon ang papa kong katulong ni Lolo sa negosyo ng pamilya nila dahil siya ang panganay na anak. Ang sabi ni Mama, noon pa mang nakilala niya si Papa ay may conflict na sa pamilya Villanueva dahil sa kumpanya. Ayaw rin ng mga kapatid at asawa ng mga to si Mama dahil galing nga siya rito sa isang maliit na bayan na nagtatrabaho sa Maynila. Nagtrabaho bilang sekretarya si Mama kay Papa na noong may mga panahong yon ay vice president ng kumpanya. They fell in love with each other. At kahit sa tingin ng pamilya, ay pera ni Papa lang ang habol ni Mama kay Papa ay nagpakasal sila. Nang ipanganak ako, mas lalong nagkaroon ng komosyon sa pamilya dahil lalaki ako. May rule si Lolo na ang mamamahala ng kumpanya palagi ay dapat ang panganay na lalaki sa generation. Kaya hindi pa man ako nagkakaisip galit na silang lahat sa akin. Dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mapamahalaan at makuha majority ng share sa Villanueva Furnitures. Napaikpit siya ng hawak sa kamay nito. Kaya naman pala ganoon ang reaksyon ng mga to kay Casper. Nakakalungkot lang isipin na dahil lang sa kayamanan ay nagkakaganoon ang pamilya ng mga to. May pakiramdam rin siya na kahit hindi sabihin ni Lolo Nel ay nalulungkot to sa nangyayari sa pamilya nito. Nang mag 5 years old ako, namatay si Daddy dahil sa plane crash. Natatandaan ko na noong nakaburol si Papa, iyak nang iyak si Mama. Kahit si Lolo natatandaan ko kung gaano kasakit para sa kanyang nangyari. Pero mga tiyahin na tiyuhin ko, hindi pa nalilibing si Papa pinag-uusapan na kung sinong susunod na mamamahala ng kumpanya. Pagkatapos kung ano-ano masasakit na salitang sinasabi nila kay Mama at kahit na sa akin. Nang mailibing si Papa, pinilit taga nilang mapatalsik si Mama sa pamilya. Napakapit siya rito sa sinabi nitong iyon. Malamang na hindi magandang karanasan para dito yon. Lumingon to sa kanya at bahagyang ngumiti. Pagkaway hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niyang tumatabing sa mukha niya. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. I'm okay. Katunayan, mas na-enjoy ko ang buhay ko rito kasamang mama ko at ang mga kamag-anak at kaibigan niya. Ang hindi ko lang matanggap ay ang ginawa nila kay Mama. Hindi ko matanggap na pinaratangan nila ng kung ano-ano si Mama. Kahit nang totoo tagang mahal lang niya si Papa, hindi ko maatim na pwersahan nilang kinuha mga bagay na may karapatan kami ni Mama. Bahagyang napasinghap si Bella sa nakita niyang kislap ng galit sa mga mata nito. Nang mamatay si Mama dahil sa sakit, at biglang sumulpot si Lolo Nel upang kunin ako nung kolehiyo na ako. Sumama ako. Right there and then, nangako ako na gagawin kong lahat makuha ko lang ang alam kong akin. Sa ganoong paraan man lang maiganti ko si Mama sa ginawa nila. Sabi pa nito, wala siyang maapuhap na sasabihin sa sinabi nito. Kaya kumilos na lamang siya at niyakap to na mahigpit. Naramdaman niyang saglit tong natigilan bago gumanti rin ng yakap. Masyadong malalim ang pinaguhut-gutan nito sa mga salitang binitawan nito. At sa tingin niya, ay masyado siyang ipokrita kung magbibitaw siya ng payo
o kung ano pang mga salita dahil alam niya na hindi nito kailangan yon. Matagal nang buo ang loob nitong gawin ang gusto nito. Matagal sila sa ganoong posisyon, mahigpit ang yakap nito sa kanya. Nang kumawala to ay may bahagyang ngiti sa mga labi nito. "Huwag kang mag-alala, I'm fine," sabi nito. Pagkatapos tumayo ito at hinila na rin siya patayo. Bumalik na tayo sa taas. Pagkatapos dadaan pa tayo sa mga kamag-anak ni Mama, sabi nito sa kanya. Ngumiti na rin siya at tumango. At habang magkahawa kami silang naglalakad palapit, pakiramdam niya na mas naging malapit siya rito kumpara kaninang papunta sila roon. Dahil sa unang beses mula na magkakilala sila, nagawa nitong magkwento ng tungkol sa sarili nito. For her, that was a great progress. Naging maayos ang pagtanggap kay Bella ng mga kamag-anak ni Casper sa side ng mama nito. Mababait at simpleng mga tao ang mga ito na tunay na natutuwa ng puntahan nila ni Casper. Dahil masyadong nawili ang mga to sa pagdating nila, ay nag-aya ang mga ito na mag-picnic sa dalampasigan kasama ang mga kaibigan ng mga ito. Kaya ang dapat na swimming na dapat ay silang dalawa lamang ay naging tila outing. Wala naman sanang problema kung hindi lamang sumulpot ng isang babaeng nagngangalang Ruby na hindi naman kamag-anak ng mga ito pero nakisali sa swimming nila. Kababata raw to ni Casper at taga Maynila rin nagkataong nagbabakasyon na rin doon. Tadhana siguro to. Kanina ay sabi pa nito kay Casper na kung makahawak sa braso ng asawa niya ay parang hindi nito alam na naroon siya. Ang nakakainis pa ay mukhang aliw na aliw si Casper dito. Hayun nga, at habang nakasalampak siya sa buhanginan at sumisip-sip ng buko juice, ay abala to sa pakikipag-usap sa babae. Ate Bella, bakit nakaupo ka lang dyan? Baka maagos sa yung asawa mo. Pabulong na sabi ni Andrea, pinsan ni Casper na kaedad niya, na biglang umupo sa tabi niya. Napalingon siya rito. May bakas ng disgusto sa mukha nito. Mga bata pa lang kami lagi niya nang dinidikitan si Kuya Casper. In fact, naging sila noong high school. Nagkahiwalay lang sila kasi nga nagpunta ng Maynila si Kuya. Pero kilala kong babaeng yan. Wala yang pakaalam kung sino masasagasaan niya basta para kay Kuya. Sabi pa nito, lalong sumama ang timpla niya sa sinabi nito. Nang sumulyap siya sa mga ito, ay nag-init ang tuluyan ng ulo niya nang makita niya mga pahaplos-haplos ni Ruby sa braso ni Casper. At nakikita niyang nakangiti si Casper dito. Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya at naniningkit ang mga matang lumakad palapit sa mga ito. Casper, swimming tayo? Aya niya rito. Sabay pang lumingon ang mga ito sa kanya. Bahagyang may kumurot sa puso niya nang makitang nagniningning ang mga mata nito sa pagkaaliw. Marahil ay dahil sa pakikipag-usap nito sa babaeng nakahawak pa rin sa braso nito. Go on, mag-swimming ka. Papanoorin kita dito. Magaang na sabi nito sa kanya. Pero tila napantig ang tenga niya. Hahayaan siya nitong lumangoy sa dagat na mag-isa? Habang abala to sa pakikipag-usap sa babaeng to? Naitikom niya ang bibig at hindi nakatiis na bumaba ang tingin sa braso nito kung saan nakahawak pa rin ang babae. Ngaling-ngaling hablutin niya palayo ang babae na hindi siya naisip na darating ang panahon na makakaramdam siya ng ganoong panibugho para sa iba. Pagkatapos ay umangat ang tingin niya kay Casper. Bahagyang nag-ibang pagkakatingin nito sa kanya, nawari binabalaan siya. Kahit hindi ito magsalita, ay alam niyang pinapagalitan siya nito. Pero para saan? Sa pag-istorbo niya sa pag-uusap ng mga ito? Bakasyon dapat nila yon. Bahagya niyang iniangat ang noo at tinitigan ito. Fine. Mahinang sabi niya at tinilikuran na ito. Nagkukot-kot ang kalooban niya. Sa kabilang banda ay naiinis rin siya sa sarili niya dahil napaka-childish niya. Pero kasi, hindi niya mapigilang magngit-ngit kapag nakikita niya tong masaya sa presensya ng babae. Bahagya siyang napasinghap na maramdaman ang lamig ng tubig dagat.
Pero dahil masama ang loob niya, ay nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa malalim. Napabuntong hininga siya nang ma-realize kung anong nararamdaman niya. Nagseselo siya. Akala pa naman niya, nakalampas na siya sa emosyong yon dahil napansin niyang bihira nang lumabas sa mga broadsheets si Casper na may kasamang babae. At kung lalabas man ito, ay sinasabi nito sa kanya kung para saan yon. Talaga? Lahat ay nangyayari ng maayos sa pagitan nila hanggang ngayon. Siguro naging selfish lang siya. Masyado niyang mahal si Casper na gusto niya sa kanya lang to maging masaya. Hindi siya makapaniwalang ganoon siya kasamang tao. Natigil siya sa pag-iisip na makarinig siya ng malakas na pagtawag sa pangalan niya. Pagkatapos ay nanlalaki ang mga mata niya na makakita ng malaking alon. Bago pa siya makareact, ay nalamon na siya ng along iyon. Napapikit siya at nahirapang huminga. Nataranta siya na ma-realize na wala siyang maapakang buhangin. Nagpapasag siya at nagpumilit umangat upang makakuha ng hangin. Pero himbis na hangin ang makuha niya, ay nakakalunok pa siya ng tubig. Hanggang sa unti-unting magilim ang diwa niya. Bago siya tuluyang nawalan ng malay ay nakaramdam siya na may matigas na bisig ang biglang humawak sa kanya. Napaungol si Bella sa mainit na haplos sa noo niya at sa buhok niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang dumilat. Mukha ni Casper ang agad na nakita niya. Bumukas ang relief sa mukha nito. Mabuti naman at okay ka na. Shit naman Bella, wag mo akong tatakutin ng ganon. Angil nito sa kanya na bakas ang pag-aalala. Biglang nag-init ang mga mata niya nang maalala ang nangyari. Napahikbi siya. Natakot ako. Sorry, hindi ako nag-iisip. Naiinis lang kasi ako sa'yo, kaya nagpunta ako sa dagat. Hindi ko naman alam na malayo na pala ako. Umiiyak nang sabi niya. Shh! Alo nito sa kanya at niyakap siya. Pagkatapos, ibinigyan siya nito ng mamunting halik sa mukha niya. It's okay now. Mabuti na lang hindi ako inalis ang tingin ko sa'yo. Nagtataka ako kung bakit palayo ka ng palayo. Tinawag kita na makita kong paparating na alon. Buti na lang nailigtas kita agad. Sabi nitong bahagyang nanginginig ang bukas. Naman Bella, bakit ba kasi nagpunta ka sa malalim? Muli ay napahikbi siya. Kasi nainis ako. Gusto ko tang ilayo sa babaeng yon. Pero sabi mo lumangoy ako mag-isa. Ayaw mong umalis sa tabi niya. Naiinis ako kasi hawak siya ng hawak sa'yo. Kasi ngumingiti ka sa kanya. I'm so selfish. Gusto ko ako lang ang pinakikitunguhan mo ng ganun. That's what I'm thinking. Kaya hindi ko na malaya ng alon. Anya rito. Bahagya nitong iniangat ang sarili at tumitig sa kanya. Sinalubong niya ang mga mata nito. Sorry for being childish. Inaasahan na niya na may inis ito sa kanya. Kaya nagulat siya nang umiti ito at halikan siya sa mga labi. Ang init na nagmumula sa mga labi nito ay nagparelax sa kanya. Wala ka dapat ipag-alala. Iyong-iyo lang ako. Nakangiti pa ring sabi nito sa kanya. Besides, hindi ka dapat nagselos kay Ruby. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga bagay-bagay sa nakaraan. Pabalik na kasi siya sa Maynila at alam naman niya na may asawa na ako. Paliwanag nito. Ang bilis-bilis mo magselos. Kabiro pang sabi nito. Dahil mahal kita. Nasabi niya bago pa niya ma-realize ang isinatinig niya. Nakita niyang natigilan ito. Pagkuway marahan tong ngumiti. At muli siyang siniil ng halik sa mga labi. Sa pagkakataong yon ay mas mainit yon. Ang kamay nito ay nagsimulang humaplo sa braso niya. Alam niya kung saan napupuntang halik at haplos nito. At kung yon ang sagot nito sa pagsasabi niya ng damdamin niya, ay buong puso niya yung tutugunin.